Hello, kumusta na kayong lahat? Ako si Anthony de Guzman, ang pangalawang anak ni Tatay Tiago. Ako si Joe Joseph, ang ikatlong disipulo ng mag-asawang Santiago at Gloria. Ako si Larry, pang-apat na anak ni Tatay Tiago. Panglima, Ako yung panglimang anak ni Tatay Tiago at Nanay Gloria. Ako si Romulo, ipinangalan sa Espanyol. Ako nga pala si Russell de Guzman, pang-anim na anak. Ako po si Rudy de Guzman Sayat, ang pang-pitong anak ni Santiago de Guzman. Ako po ay si Imelda de Cruz, pangwalo sa magkakapatid. Ako po si Bel de Guzman, pang-siyam sa magkakapatid. Ako nga pala si Dennis de Guzman, Banggi, just call me Banggi. Hi everybody! Ako po si Rhea at ako po ang pinakabunsong anak nila Santiago and Gloria de Guzman. Uti, 11 anak. Of course, alis ko siya. Masipag. Amazing! Masipag! Malakas, Mabait, responsable. Very cool. Mabait, Atikas, Baliksi! Tatay is hardworking. Of course, isa siyang pusa. Kasi marami ng busy siyang muntik ng mamatay. Hanggang ngayon, buhay pa rin. Siya ay isang kabayo dahil siya ay maliksi at malakas. ang kalabaw na matibay sa ulan at araw. Kalabaw! Bakit? Kasi matatag at masipag. pusa na mahaba yung buhay. Kalabaw kasi sa kanyang kasipagan, lagi gusto niya nagtatanim. Siyempre, yung kalabaw nag-aararo, siya nagtatanim. Isang kalabaw. Dahil umulan, umaraw, bumagyo, andyan pa rin si tatay. tita, kasi mabilis kumilos. Kalabaw, malakas, hindi napapagod. Manok! Kasi maaga siyang gumigising para magluto. Para sa akin, para siyang bubuyog kasi ang mga bubuyog or bees are hardworking. At ang mga bees, di ba, meron silang queen bee and it's like, Nana is the queen bee, Tata is the working bee, and there's a saying that says, busy as a bee, and Tata is always busy working hard. Ay, of course, si tatay ay masipag. Alam niya lahat ang trabaho. Maalaga sa kanyang mga anak at magaling na kaibigan. Sipag at mapagmahal sa kanyang mga anak. Mabait, magaling makisama. Hindi pinapabayaan na mawalan ng pagkain sa lamisa sa abot ng kanyang makakaya. Mabait, responsable. Yun na. Very cool. Yan, mabait. Masipag. Mabait, Mapagkumbaba at matulungin. Nilalambing niya si nanay. Pasensyoso, mabait, at saka funny. Of course, Of course, pasaway. Paninigarilyo dahil yung usok ay nakakapagdala ng sakit. Siyempre, yung pagkalasing ko, Makulit. Tingkoy paminsan-minsan. Aking kabataan, si tatay ay laging nagpapabunot ng balbas at yung blackheads. Palainom siya, saka yung
palagi nagsasagarilyo yun siguro. Pag nalasing na siya, dahil pagkatapos uminom, ihahatid na sa bahay, maghahanap pa yan, aalis. Kaya nagagalit si nanay. Siyempre, nagagalit din kami. Mainitin. Pag sinusuway mo, ayaw. Gusto niya. Nagagalit kasi hindi niya bagay. Him being stubborn or matigas ang ulo. Mano yata ako sa kanila eh. Of course, embutido. Sinigang at saka yung adobo. Higado, yung adobo dulce at yung embutido. Adobo. Embutido. Embutido. Adobo, pwede rin mechado, pwede rin pastel. Pansit. Yung igado. Sisig. Egado, namimiss na nga namin dahil hindi naman kami nakakapagluto ng egado dito sa bahay. Of course, di ko matanda. Next question, please. Noong siya ay nasa ospital sa Hawaii kasi nung nag-emergency landing kami sa Hawaii ay pinasok kami sa ospital tapos ayaw niyang mag-stay sa ospital at gusto niyang umalis na kaagad. Ay nung siguro mga edad 17 or 18 ako noon. Nakikipag-inuman si tatay. Nasa labas sila. Ilan na yung inutusan ni nanay na sunduin sila. Pero hindi sila umuwi. Kaya ako ang inutusan ni nanay. Kaya pinuntan ko sila doon sa inuman. Nung sinasabihan ko sila na umuwi na, ayaw pa rin. Ang ginawa ko, binitbit ko siya sa bewang, binitbit ko siya dito parang isang sakong bigas. Hindi alam ng mga kainuman nila. Kaya nung nagtaka sila sa napunta sa tatay. Excuse me! Kinahanap sila. Yun siguro ang funniest memory na hindi ko malilimutan. Pag siya'y nalasing, maghahatiran silang magkumpare. Si tatay, ihatid yung kumpare niya. Maya-maya, si kumpare niya, ihahatid sa tatay sa bahay. Ako lagi ang kasama niya kung kami ay manghuli ng isda sa palaisdaan ni I remember yung pangalan nila ay Mama Uming at lagi siyang yung naka-brief lang habang nanghuli ng isda. Siguro yung pag binibilinan kami na isilong yung mga alagang hayop tulad ng baka at kalabaw na hindi namin naisilong, nakakalimutan, eh talagang pagdating namin pinapalo, inahabol kami ng palo. Eh talagang habulin ka talaga ng palo, maabutan ka ng palo kasi yung palo niya, yung kawayan na manipis, yung mahaba, kaya yung dulo nun tatamaan ka, masakit talaga yun. Nag-utos si nanay, hindi niya sinunod. Yun, magagalit si nanay, tapos tatawa-tawa lang yan si tatay. Yung pinaka-funniest memories namin ni tatay nung bata pa kasi ako, magkasama kami matutulog yan sa kubo noon. Yung dating kusina ni Ate Wilma naman, doon may kubo yung dati. Tapos nung umuwi siya lasing gabi, nung nakatulog na, nilagyan ko ng uling yung mukha niya. Kaya nung pagising niya, bakit puro uling? Sabi niya, yung pala ako yung naglagay doon. Yung high school life ko, naalala ko, nung siya lasing at pumasyal kami kay nanay ni Ate Roslyn, kay nanay niya, wala na rin sila, nasa ibon na rin. Nakipagpintuan sila doon. Tapos, nung pintuan, tawanan, maya bigla na siyang tumayo para umuwi na kami. Bigla siyang nasuka doon mismo sa harapan. Kaya yun yung patis namin. When we
were running away from him habang siya ay may daladalang pamalo at nagtatago kami sa kanya. Hindi na niya kami mahahanap. Of course, di ko na naman maalala. Senior moments. Next question, please. Ang masayang alalang bata pa, siguro, mga edad 13 or 14 ako mo. Yung panahon ng tag-ulan yun yung tinatawag na nep-nep na. Yan yung panahon na lumalabas yung mga maraming talangka. Kaya ang kasama ko si tate, mayroon kaming lambat. Punta kami doon sa bukid. Malakas ang may agos, doon namin inano yung lambat. Tapos, ang mga nahuhuli namin, mga talangka, hipon, may mga isda rin, tilapia. Kami nung mga bata, si tatay ay nagsasaka. Kaya pag oras na ng anihan ng mga palay, kamote, mani, mais, may panahon ng pagtatanim niyan. Kaya masaya kami pag sa bunga ng kanyang kasipagan. Kami mga bata pa ay lagi sa bukid at napapansin ko sa aking kapatid at si tatay yung para lang kaming magkakapatid habang nagtatanim ng palay. Yung pag sinabi niya na tatawagin, alika, bunutin mo yung bigote ko, bibigyan kita ng 5 sentimos bawat isa. Yun yung siguro, yun lang. Isinasama kami sa bukid. Tapos pag oras na ng ani, yan, kami yung taga-pool. Anong tawag doon? Yung pag inaararo niya yung kamote, tapos biglang lalabas lahat ng kamote. Yun, tuwang-tuwa kami, mamumulot kami. Yun yung naalala ko. Ang isa sa pinakamasayang pangyayari nung bata pa ako ay nung isakay kami o pasakayin sa kalesa o kalabaw. Kasi si tatay magsasaka. Ngayon, pag panahon ng mani, ginigising kami, lalo na pag oras ng buno. Bago ako graduate ng training, uwi ko dito sa Lipsong. Sinama ko siya sa Dagupan, tapos pinagupitan ko, tapos pinamassage ko. Tuwan-tuwa siya, happy siya noon. Tapos kumain kami sa labas. Yun lang ang naalala ko. 89. Pero marami na rin, kaso nung mas masaya siya nung 89 years sila. Dahil nung birthday niya last year, sumayaw, saka kasi may banda, kaya yun. So happiest memories, I think, will be the time Tatay spent here in America, that I get to take them to places. We tour around nice places here in America, and of course my family spending the time with them, Nana and Tatay, and yeah, those are the happiest memories I have. Of course, hindi ako pinalo kasi panganay ako. Kung sa disiplina, paano ang abutin mo? Kung mataas na yung araw, nakahilata ka pa, tulog ka pa. Kasi kailangan madaling araw, nasa bukid ka na para tapos na yung mga gawaing bukid. Habang sumisikat ng araw, mainit na, pauwi na. Si tatay ay mapagmahal na ama. Hindi kami pinaparusahan kung pag-post kami ay kanyang kinakausap at sinasabi kung alin ang tama at mali. At lagi niyang sinasabi na kami magmahalang magkakapatid. On time, yung umagang-umaga kung kailangan mong gumising para bumangon, para
tumulong sa bukid. Magdisiplina. Pagsasabihan ka lang. Sana maging magsiponsabli ka lang, gano'n. Parang napaka-cool lang ni tatay, di ba? Hindi ko yan nakitang nagalit. Hindi ko yan nakitang pinalo kami nung bata. Wow. Napaka-cool. Yan. Tatay naman na hindi naman stricto sa pagdidisiplina sa akin. Ang pagkakalam ko, gusto lang niya na matuto kang mag-isa. Yan ang iginagayad kanya na sa tama. Simple lang si tatay, hindi siya maglanong stricto. Lagi siyang nagpapaalala na mag-aral ka mabuti dahil sa hirap na ng buhay. Well, syempre pag matitigas din ang mga ulo namin or pag hindi kami nakikinig sa kanya at sumusobra na din kami, namamalo talaga si tatay. I remember napalo ako ng belt niya. That's one of them. Kailangan masipag, may takot sa Diyos, at syempre, marespeto. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko kay tatay ay ang pagiging masipag at pagiging mabuting kaibigan. Yung family first. Kailangan pamilya muna bago. Magsumikap at huwag mawawalan ng pag-asa sa buhay at magdasal palagi. Importante sa kanya ay yung pamilya. Yung buo ang pamilya. Yung palaging sinasabi niya, pag nagkapamilya ka na, yun, yung mahalin mo yung pamilya mo, una mo yung pamilya mo, gano'n. Maging responsable ka sa pamilya mo, gano'n. Yun. Mahalin mo ang pamilya mo. Yun, magpakabait, marunong makisama sa kapwa-tao. So dapat maging humble at marunong kang makisama sa mga tao, at ang tinatawag palagi nila kay tatay ay palakarin. Ang natutunan ko naman kay tatay yung pagluluto. Sa ngayon, marunong na rin akong magluto ng kahit anong putahe. Ang natutunan ko kay tatay, yung lagi niyang sinasabi, dapat marunong ka sa lahat. Dahil sila ay maraming alam, jack of all trades si tatay. Kaya lagi niyang pinapaalala sa amin ang life lesson na gusto niyang ibigay sa amin. Ayan, yung gusto niya, marunong kami, magaling kami, at yun. Life lesson, he said na pag may mga taong makikitid ang ulo, ang pag-iisip, or hindi nakakaunawa, at may mga misunderstanding ka sa isang tao, ikaw na lang yung magpasensya at umintindi dahil mas nakakaunawa ka. So, I think that I would like to always take that to my heart, to be more understanding and be patient with others. Of course, happy 90th birthday, Tatay. May you have many, many more birthdays to come. Sana palagi kayong malakas at mabuhay kayo hanggat gusto niyo. I love you. Maraming salamat sa lahat. Of course, no bashing. It's for fun. Happy birthday, happy 19th birthday, and wishing you more birthdays to come. God bless you all. Happy 90th birthday, tatay. Sana umabot ka pa ng 100 years o mas higit pa. Para mayroon ka matatanggap na 100,000. Para may paghati-hatian kami magkakapatid. Again, sana malakas pa yung katawan. Huwag matigas ang ulo. At alagaan niyo si nanay. Yan lang. Happy birthday. Long live. Mabuhay. Siyempre, mensahe ko kay tatay ay
bigyan pa siya ng malakas na pangangatawan para humaba pa ang kanyang buhay. At sana iwasan ng tumikim ng alak para hindi na sumpungin ng gout at huwag nang masyado asarin si nanay. Again, tatay, happy birthday. Enjoy. God bless you always. Una sa lahat, ako ay natutuwa at makakasama pa natin ng matagal si tatay. So, ang payo ko lang, umiwas sa dapat iwasan para hindi magkasakit at laging malakas ang kanyang pangangatawan. At ang buong aking pamilya ay bumabati sa kanya ng maligayang kaarawan, Tatay Tiago. Siguro, happy birthday, good health. Sana maabot pa niya yung 100 years para makuha naman niya yung 100,000 at ma-enjoy niya yung buhay pa niya. So, yun lang at happy birthday tatay. Love you, mama. Chup chup. Hello tatay, happy 90th birthday sa inyo. Sana'y maging pagpalain pa kayo ng Panginoon ng mahabang buhay. Sana maabot mo pa yung 100 years para may 100k ka. Para makihati kami sa'yo. So anyway, from the Sayat family, binabati ka namin ng isang maligayang kaarawan at sana'y mapasaya ka namin sa 90th birthday mo. We love you, tatay. Heart, heart, heart. Ang wish ko at mensahe ko lang na may bibigay kay tatay, bigyan pa siya ng mahabang buhay at maabot pa niya ang 100 years para makakuha siya ng 100,000 pesos. Panalo ako dyan. Love you, tatay. Tay, ngayong 90 years old ka na, lagi mong ingatan lang yung sarili. Kung programahan lang yung katawan. Mahal na mahal ka namin, tatay. Happy birthday. We love you. God bless. Nagpapasalamat din ako dahil kayo ang pinaka-the best na tatay sa buong mundo sa amin. I wish you all the best and gusto ko bumaba pa ang iyong buhay, 100 plus, at sa iyong karoon ngayon, sana happy. Thank you, tatay. I love you. Hi, Tatay! Happy 90th birthday! We would like to greet you happy birthday. Please stay active, happy, healthy. Always take care of yourself. We wish that you will reach 100 and beyond. And we'll always pray for you, okay? We love you. Thank you also for taking care of Jacob and Rianne when you were here. They miss you. We miss you so much. Come on. Okay. We love you, Love you, Tatay. Tatay. Happy birthday.